Naghalal ba tayo ng presidente, mga kababayan? O komedyante? Bakit sa lahat ng pagkakataon talaga, mga kababayan, si BBM ay pinagtatawanan? Ang lahat talaga ng kanyang mga post, mga kababayan, mga litrato sa social media, ang lahat ay natawa. Ang sabi Oo, kasi may paturo-turo pa eh, may pagganon-ganon pa eh. May lahat halos ng mga pictures niya sa social media may paturo-turo para bang maraming alam. Kasi ito si BBM. Puro mga paek-ek lang ang pinaggagawa, mga kababayan, ano? Inspection dito, inspection doon, paturo-turo dito, paturo-turo doon. Sa lahat talaga ng kanyang mga litrato, mga kababayan. Okay, tinuturo niya, no? Pinupuntahan. Mayroong parang stolen shot na nagturo-turo siya, mga kababayan. Oh, anong tinuturo mo sa langit? Gumuho na ngayon tulay, andun sa baba. Andun pa rin siya nakaturo sa langit. Nagpunta sa binahaan, mga kababayan. Turo-turo na naman. Sabi, ang daming tubig. Ang solusyon daw sa baha, mga kababayan, ay ipunin natin ang tubig baha para gamitin natin sa tuwing tag-init na, mga kababayan. Wala naman problema doon sa plano niya, pero paano gawin? Turo na naman, mga kababayan. Anong tinuturo mo sa ano? Andun ka sa taas eh. Dapat sa baba ang turo niyan, mga kababayan. Hindi, nakatingin sa malayo si BBM, natitingnan ko, ano yun? Ibon. Eye level, mga kababayan. Kaya naman ang pagtatawanan. Yan din ang opinyon ni na Dr. Loren Badoy at ni ka Eric, mga kababayan eh. Na ang ating presidente. Wala kang makitang ganyan kay PRRD nung time na yun. Relax lang siya. Inahayaan niya lang yung mga tao niya na magtrabaho. Kaya nga may mga tao ka, di ba? Ang kanyang ginawang kasamaan. Lalong-lalo na sa ginawa niya kay Tatay Digong, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Sa social media, no? May sasabihin si Marcos, 99% pinagtatawanan na lang siya. Oo nga. Tingnan nyo, mga kababayan, sa lahat ng mga post, kahit mga balita, mga kababayan. Lalo pa yung tinanong sa tungkol sa natatawa ang mga kababayan. Mandatory repatriation sa Middle East, sa Israel. Facebook page ng ating Pangulo, hinaig, mga kababayan, ang mga reactions dahil ang sagot niya mga tao doon ay natawa. Depende lang daw yun sa mga OFW kung sinong gustong yung mga nag-heart, umuwi o yun yung mga sa kanila lang. Ewan lang natin kung tao, ha? Mga accounts sa kaduda-duda na mga bulaklakin, mga kababayan, at mga Pakistani at Indian. Never crossed my mind na Marcos can do the most the evil things that can be done by an evil person. Oh, sa likod ng mga nakakatawang mga kababayan, ginagawa, kademonyohan, kasamaan ang nangyayari, mga kababayan, sa ating bayan. Doing it against Rodrigo Duterte, I underestimated him personally. Sabi ko, hindi niya kakayanin gawin yan. Akala nga natin din, no, na kating-kuting-kuting, ganyan lang, mga kababayan, na hindi niya kayang ipakain si PRRD sa ICC. Pero grabe talaga. Siyempre sa sulsol ng mga tao ni BBM talagang takot sila eh. Sobra-sobra ng kasamaan niya na ipadukot niya at ipapatapon si Pangulong Duterte sa Netherlands. Pero nakaya niyang gawin. Nakaya nilang gawin nila Romualdez. And of course, I think he did it susulsulan. Kasi nga may mga pangarap ng lahat sila may pangarap maging presidente. Kailangan nilang tanggalin yung mga Duterte sa politika. Makakatulong ito sa eleksyon. Crowd magnet sa PRRD, mga kababayan eh. Kaya nila minadali. No matter how he may not be in power anymore, magdadalawang taon na siya wala sa poder, mahigit na, yung pagmamahal at pagyakap ng taong bayan sa kanyang pinapanindigan. Yun eh. Sa kanyang mga yun ang takot sila dahil maraming nagmamahal talaga kay Duterte kahit wala na siya sa posisyon. Na walang may ibang maipakita na accomplishment o kabutihan sa pamumuno maliban sa panunumbalik ng pangungurakot. Talaga. Tapos kung sila ang tatanungin, grabe. Sobrang unlad na natin. Sobrang payapa na ng ating bayan. Asenso na ang mga Pilipino tapos kaliwat kanan ang ayuda, mga kababayan. Kriminalidad, sindikato, pakikipagsabwatan sa mga... Walang problema sa ayuda. Kaso tinuturuan mo yung tao maging tamad. Natalo na daw nila, mga kababayan, ang mga nahuling shabu nung panahon ni dating Pangulong Duterte kumpara ngayon. Dahil mas marami na daw nakuhang shabu ngayon. Hello! Maraming nahuhuling shabu ngayon. Marami kayong nahuhuling shabu ngayon dahil bumaha na ang supply nito dito sa ating bansa. Ang gusto naming marinig ay yung dapat nabawasan ang mga gumagamit ng droga.
Pati na nga yung ambasador ninyo sa DSWD ha, na pumasok sa Imbornal, bumabatak. Aminadong bumabatak. Nagbibideo na nga ngayon yung bumabatak mga kababayan. Ang daming mga May 80,000 pa na binigay yung DSWD. Samantalang maraming naghihirap Mas kaunti na lang ba? na hindi nabibigyan ng kumpara kay dating Pangulong tulong. Duterte? Ilan ba ang sumuko ngayon sa panahon ninyo? Kumpara sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi nila maikakaila mga kababayan, milyones ang sumuko ng mga durugista, user at pusher nung panahon ni dating Pangulong Digong. Ngayon, meron ba? Wala. At pamamayagpag ng kawatan at mga buayang politiko. Buaya. Yan lang ang talagang nangyaring lahat ng ito. And Tama, only tama. Rodrigo Duterte can arouse the people into realizing that the real power for them to prevent the decadence, yung pagkabulok ng lipunan sa ilalim ng bulok na gobyernong Marcos, ay manggagaling mismo sa kanila. That inspiration being given by Duterte has made Marcos and Romualdez fever in fear na one day aalsa ang taong bayan kapag nandito pa si Rodrigo Duterte. And equally, kita nila habang nandyan pa rin. Kaya yun ang ginawa nila. Tinanggal nila si Duterte, pinalis na sa Pilipinas. Pero meron pa si Sara Duterte pa. Sa pagkainutil ni Marcos, that will remain not only as a fear but also a deep-seated insecurity na kaya nila ginagawa itong lahat dahil takot na takot silang mapalaya sa kapangyarihan na mahanggat nandyan ang pagyakap ng mga mamamayan sa Duterte brand of leadership. Na pinapakita Yung ng Duterte mga brand of leadership Rodrigo talaga ang Duterte hinahanap ng mga tao. Maraming nabago nung panahon ni Duterte. Ngayon bumalik na. Bumalik na naman ulit sa luma. Mga kababayan na mga brat, So bratinilya. nothing, no? So they just feel so self-entitled, but they bring absolutely nothing good to the table. Mga laki sa layaw, Jepro. So that I have never seen a more disempowered president nor a more disempowered speaker. Kasi mo sa social media, no? Wala na talagang bilib sa kanila mga kababayan, ano? Ang kakampi na lang nila mga kababayan ay etong mga bayarang media at mga dilawan. Mga dilawan! Yung mga Nagsama-sama kasi dati yung mga anti-Marcos, yung mga bugok, mga at saka anti-Duterte, yung mga nagsama na ngayon. mabangag muli mga kababayan. Balik sa dati. Yung mga basura ng lipunan ang kanilang kakampi. May sasabihin si Marcos, 99% pinagtatawanan na lang siya. No? So, Nagtatawanan. Laughing emoji mga kababayan. Hindi niya kasi alam yung, minsan hindi niya alam yung sinasabi he doesn't niya. have the power because he doesn't have the trust of the people. Wala na. Frustrating. Siya makikita mo naglalakad, pakaway-kaway, wala namang pumapansin. Sa trust rating ngayon mga kababayan na hindi na si PRRD ang presidente. 65% kay Tatay Digong, 25 lang kay Ngagnag. Very basic thing, no, that nako. power comes from the people, totally escapes them. Bangag and Tambaloslos. Why? Because they've never done anything in their lives. Let the people trust them, no, that would earn the trust of the people. They've been in power, political power for decades. And they've been there because they've paid their way to it, no? Corrupt vote buying. But you can see, no, na nakakatawa kasi when he was talking, Marcos was talking about the repatriation of our OFWs in Middle East. Yun na, yun na. Parang wala pang plano mga kababayan. Oh, walang Yung tungkol sa repatriation. You can really see someone who doesn't know anything. Kulang na lang gagawin ng gesture na anong gagawin natin. Parang wala eh, wala silang pakialam kung anong nangyayari. Kasi hindi naman kasi nila talaga nahirapan na naranasan maghirap. Tapos, ano nga ba yung tanong na anong gagawin mo sir kapag mayroon ng mandatory repatriation? Ang sabi niya, optional. Depende daw mga Mandatory. kababayan sa OFW. Oh, ang mandatory repatriation. Bakit tinawag mo pang mandatory? Oh. Tinatanong siya mga kababayan ay kung ano plano niya in case of worst case scenario. Worst case naman, hindi ngayon mga kababayan. If ever pumutok na talaga ang giyera at maging full-blown war na mga kababayan, mandatory repatriation na yan. Wala pa siyang plano. Wala pang plano. Si paano yun? Kung halimbawa saka pa sila mag-uusap-usap kung gano'n ang mangyari. Nakita mo talaga walang alam. Parang si Tambaloslos. Ang meron lang si Tambaloslos, no? Si Mark. Pera lang kasi pinagagalaw eh. Pera. Yes. Yung arrogance niya,
Sobrang arrogante ng buhayang ito. Sobrang kayabang, sobrang kahaman. And the only he's a one pony trick. Both of them, they're one pony tricks talaga. Pony. Ano lang sila, no? Ang alam lang nila, puro pera. Bayaran mo ito, bribe mo ito, bribe mo yan. Unfortunately, it works for a lot of people pala, a lot of Filipinos. Pwede palang Siyempre, bayaran. nababayaran yung karamihan, lalo na yung sa, di ba, magpapa-impeach kay Sara sa House. Conditional release of funds, mga kababayan, para pumirma. Sa Kongreso, walang mga Meron pang si diba? Tiongko ba yun, yung nagsabi mismo, no? Sa kanila yun, Hindi nila na umamin na biniyaran. Hindi nila maraming Pilipino na Para hindi ma-release nila lang yung diba? budget. So, yun, alam mo yung Chinese curse, di ba? May you live in interesting times. We live in such interesting times, no? On one hand, of course, my heart bleeds for our country. But on the other hand, parang there's so much that you can observe and learn from what's going on right now. No, na talagang totoo pala yon, no, na yung power talaga nanggagaling pala sa tao. Kasi si PRRD talaga is so formidable, no? Formidable. Sa buhay talaga natin, no, naniniwala ako, hindi ka pwede maging literal. So, yun. Alam niyo, itong channel na ito na pinapanood ko, itong si PVO o Pinoy Views and Opinion, lagi kong sinusubaybayan kasi marami tayong maaaral na maraming updates tungkol sa politics ito sa channel na to. So, ito yung magiging laman ng ating vlog sa mga sumunod na hahatiin natin, half sa travels ko, half sa politics naman kasi nandito lang ako sa Pilipinas ngayon, sa bakasyon ako ngayon, so wala naman tayong ganing travel. Alright, so salamat sa panonood and God bless sa inyong lahat.